O, di ba mga kababayan? O, umpisahan mo muna natin dito mga bossing. Kasi ang nakikita ko dito kay Rodante Marcoleta, inililigaw niya eh. Pinipilit nila na yung mga ikinaso sa kanya o yung mga mismong siya, no? Mismong siya ang nagbuko sa sarili niya ay iniiwas niya sa pamamagitan ng mga paulit-ulit nila na ang gobyerno daw po ay ayaw lutasin yung problema doon sa korupsyon ng mga flood control at mga ghost project daw po, mga bossing. Eh sabi ko naman parang hindi naman ganun yung talagang katotohanan, di ba? Addictus Rex. Ang katotohanan, ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay patuloy lang po na iniimbestigahan yung mga flood control, yung mga ghost project at yung mga substandard na mga project po. Hindi naman humihinto eh. Diba? At wala pong humihinto. Kung ikukumpara mo nga nung si Marcoleta, yung nandoon po sa Blue Ribbon Committee, mga bossing, yung kanya, limitado lang yung gusto niyang talakayin eh. Diba? Sabi ni Selby H, mukhang bulldozer. Di ba? Hindi kagaya nung kila Senador Panfilo Lacson, talagang lahat, miski bumaba pa o miski yung mga nauna pa, from 2016, tinatalakay dun. Kay Marcoleta, kapag yung tipong 2016 hanggang 2022, ramdam at alam natin na gusto niyang i-skip eh. Di ba, naalala nyo, nung merong isang proyekto na bumaba ng 2019, nagmamadali si Rodante Marcoleta na ilipat na yung pinag-uusapan. O pakinggan natin yung sinasabi ko ho dito, mga bossing. Alam nyo na kung saan magsusumbong si Rodante Marcoleta, edi wala pong iba kundi doon sa Net25. Okay, mga kababayan, ha? Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Yan ang sinasabi natin. Sino ho ba, mga kababayan, ang naghihinto at ayaw imbestigahan yung flood control? Gobyerno ba? Sa pagkakaalam ho nating lahat, si Pangulong Bongbong Marcos po ang nagpaumpisa niyan, mga bossing. No? At meron po ba nagagawa na isang mastermind na ipinipilit ng mga DDS na mastermind tapos ikaw ang magpapaimbestiga ng mga ganitong corruption? Aba, para kang may sira ang ulo kapag kaho ganun, mga kababayan. Di ba? Kasi kapag ka ikaw yung mastermind at alam mo na habang buhay ang posibleng maging pagkakakulong at damay lahat, pati pamilya mo, ni katiting niyan, hindi mo bubuksan at hindi mo pag-uusapan. Oh. Ni katiting niyan, hindi mo mababanggit. Kasi hodang sino pa mga gusto mong mga mahuli, kahit nasa kalaban pa ng politika, yung gusto mong mahuli. Pag ikaw, sangkot ka din dyan, hindi mo pabubuksan. Pero ang Pangulo po, mga bossing, alam naman nating lahat, siya yung nagsabi, eto po yung top 15 na mga kontraktor na nakakatanggap ng mga malalaking proyekto galing sa gobyerno. Di ba si Rocansaki, sabi may sira talaga ang ulo, lalo na ang mga Duterte at mga DDS, grabe ka naman sa kanila. Sabi ni Jesus Balangkit, mula nang pumasok sa Senado, naging magulo sila niyong murahin ang mga ipis sa utak at didili. Sabi ni Lolo Yumi, Boss Mark, sino ba ang hindi pumirma noon ng finding ng Blue Ribbon under Senator? Di sila ho, di ba? Tuloy. Wala na pong gustong mag-invest sa atin. Tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng manormalize natin ang ating bansa. At sino na lang po ba ang mga naniniwala dito, mga kababayan? Sa grupo nila Rodante Marcoleta, sa grupo nitong sila Boss B, no? AKA Ngot B. Mga DDS na lang po. Actually, nauubos na din po sila. Yung iba, napapagod na. Biruin mo, ang tingin ko ho, pinaka-exclamation point ng pagpaniwala o paniniwala ho nila, mga kababayan, yun pong 18 Marites. Di ba? Siyempre, hindi naman po ganun kalalalim ang pagiging BO-BO ng mga DDS.
alam nila na, ay, oo nga, ano, bakit ganun? Falsus unos, falsus omnibus, mali ng isa, mali lahat. Etong sa amin, etong ipinagmamalaki namin mga superhero na 18 marites, 5 o lagpas na. Sa 5 ang pagkakamali, aabot na yata ng 10. Paniniwalaan ko pa din ba ito? Kahit papaano naman po, may mga katiting na bait at naiiwan diyan sa mga DDS na iba ho. Nawawala na din po sila. Kaya minsan magtataka ka, ano yung sinasabi ng mga DDS na humihina ang puwersa ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Sila itong mga nawawala na po. Sabi ni Emily Salinga, so electricity pala, asan yung pangako, patay ka, Marcoleta. Yan, sinasabi ko sa iyo Eto na naman Kagaya ho nung sinabi natin, nung tinuran natin, nung mga una, mga kababayan. Kapag ka ikaw mabubutasan ka sa isang bagay, wag mo nang banggitin. Ayan, naalala naman na nila yung ipinangako mo nung panahon ng eleksyon. 2,000 pababa na kuryente ay ililibre doon sa mga mamamayang Pilipino. Naalala ko, siguro last year po, mga kababayan, si Sandro Marcos, yun. Siya nagsulong nung kumbaga parang subsidy sa kuryente. Si Marcoleta hanggang ngayon mga kababayan, wala pa din yung 2K na ipinangako. O ilang panahon na, ilan na ang dumaang buwan. Di ba? 1 taon na siya nandyan, pero parang hindi pa din natin naririnig. Sabi ni Addictus Rex, Boy 2K and Boy 10K equals Boy 12K. Pag pinagsanib po silang dalawa, mga kababayan, tuloy. Ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Ibinibigay naman. Di ba? Ibinibigay naman. Hanggang ngayon naman, talagang, yan, ano pa din, nag-aantay din ang mamamayang Pilipino doon kay Boss Jewel. Kay Boss Cheese. Sino pa yung iba mga kababayan? Diba? Si Jinggoy, nandoon na, nakakulong pansamantala hanggat hinihiring, hanggat hindi natatapos yung kanyang pagdidig. Nandoon na din si Bong Revilla, yung ibang mga taga DPWH, nakakulong na din. Ika mag-alala, Rodante Marcoleta, malapit ka na din. Ano? Petmala na din po to, mga bossing Diba? Dahil po sa bunganga niya yun. Pinangakuan ka na, gusto mo pa to pa rin. Yun nga naman, sabi ni It Wasn't Me. Tato, shout out sa iyo. Karoon ng ending itong naganap na pinakamalawak, pinakamaanumalya na pagnanakaw sa salaping bayan din. Bakit ganun? Ang hindi ko maintindihan kay Rodante Marcoleta, parang pinipilit na ginagawa tayong mga bobo. Na tipo bang parang gustong isaksak sa mga utak natin na itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay gustong i-stop yung flood control. Sige press 1, press 2 tayo. Press 1 para doon sa mga naniniwala kay Rodante Marcoleta na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay press 1 para doon sa naniniwala kay Marcoleta na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay gustong ipahinto lahat ng investigasyon sa mga flood control ghost project at sa mga substandard na project. Press 2 kung kayo ay naniniwala sa akin na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay tuloy-tuloy lang yung sa inumpisahan nila na matapos itong mga pagdinig, matapos itong mga investigasyon sa mga flood control at dito po sa mga ghost project. Kasi tuloy-tuloy naman po Pero ang hindi ko maintindihan kay Rodante Marcoleta, tipo bang parang gusto nila tayong tangahin na, kayong mga tao, yung gobyerno, gustong ihinto yung mga investigasyon sa flood control. Na ang nakikita naman po natin na katotohanan ay tuloy-tuloy lang po. Diyo ba? Dos, si JJ Bar, Alberto Tan, Sunny Reyes, si Jesus, Balingit, si Trining Lozano, si Jeanette Ernacio, Emily Salinga, Evangeline Bonifacio, Gerardo Ramirez, Nan, Leo Glentumala, lahat bumoto, 2. Sabi ni Shiro Kasaki, 1 + 1 = 2. Minat mo pa, pinahirapan mo pa ako.
Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang Dapat. tinatawag po natin Oo. na pagtatrabaho. Ay, Kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Oo. Alam mo, boss, kaya ayaw nila sa iyo, lalo na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. May ano ka may limitasyon ka Bawal masasaling yung mga panahon o yung mga year ni dating Pangulong Duterte. Bawal maitatapik, bawal maisasama. Samantalang, eto na lang boss simple na lang. Yung pinagmamalaki, pinagyayabang 13,900 plus na flood control ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi gumana nung bago magpaimbestiga si Pangulong Bongbong Marcos sa mga flood control? Kung totoo yung 13,900 plus na flood control na yan, di sana hindi umabot sa punto yung sobrang pagbaha. Diyan na-trigger ang Pangulo, mga boss. So, nagtaka ang Pangulo. Bakit ganun? 13,900 flood control. Tapos, nagdagdag pa sa panahon ng ako ay nakaupo ng 5,000 mahigit. Tapos, wala. Tapos, eto, sandamakmak na baha o binaha ang buong Pilipinas. Di ba? Doon ka magtataka, yabang-yabang nung mga DDS. Hindi yata na inintindihan yung logic. No? 13,900 plus ang pinagawa ng aming presidente na si Rodrigo Duterte. Saan? Bakit hindi gumana? Bakit nung nakaupo na si Bongbong Marcos, ilang ano lang ho yun ilang buwan pa lang po yun mga kababayan o isang taon pa lang ho ng pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba yun? Ibig sabihin ba may expiration date yung mga flood control na pagkatapos ng presidenteng nakaupo, hindi nagagana yung mga ipinagawa nila? Parang may mali. O baka wala lang talaga yung 13,900. Baka nandoon sa panahon nila yung talagang mas madaming imbestigahan. Sabi ni Sir Sunny Reyes, Blue Ribbon nagbabara dahil sa kanila. Correct. Yun ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Oo. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Maganda sir, bibigyan mo kami ng datos din yan. Ano? Malamang may ibabala sa iyo kapag ka yung binigay mo yung datos niya, may ibabala din sa iyo at sabihin kung ano ang dahilan ng mga pagbagsak o ng mga paglabas ng investor. Pero mas maniwala kayo mga kababayan na yung mga investor hindi bumabalik sa ating bayan o hindi okay sa ating bayan o hindi nagtutuloy sa ating bayan mga bossing. Mas maniwala ho kayo dahil doon sa mga panggugulo ng kampo ng Vice Presidente. Dahil sa mga panggugulo ng mga DDS. O di ho ba? Di po ba? Ikaw, investor ka. Si Addictus Rex lang yato. Pinasa sa akin yan ni Addictus Rex Hindi ho ako gumawa niyan. Pinasa lang sa akin sa comment section. Nung kanang kamay ni Atty. Claire Castro, ni Yusek Castro. O yan, mga kababayan. Pinaglaruan nyo na naman si Rodante Marcoleta. Kung kayo ang investor mga kababayan, at maglalagay kayo ng investment ninyo sa isang bansa, ano po? Nakikita nyo yung Pangulo, yung gobyerno niya, patuloy na talagang sinusugpo ito pong korupsyon doon sa bansa. Yung mga opisyal na tumatanggap ng mga regalo, especially 75 million, talagang ipinapakulong o ipapakulong at talagang seryoso na ipa-imbestiga mga kababayan. Ikaw, ayaw mo ba nun bilang investor? Siyempre gusto mo nun. No? Ginagawa ng paraan at talagang sinusubukan na patayin ng gobyerno yung korupsyon sa kanyang bayan. Gusto po ng mga investor yon. Pero ikaw ba bilang investor, makita mo, mayat maya, minuto, merong mga manggugulo na kagaya nung mga DDS at nung mga Duterte, mayat maya may mautog, mayat maya may mga rally. Gusto mo ba yon bilang investor?
Siguro kung magtitinda ka ng fishball sa gilid nung rally, gusto mo yun. Pero, yung pero yung mga kagaya nito, tiyo, mga kababayan, di ba? Oh, sabi ni JQ, nakita ni BBM ang mga lumulutang na kabahayan sa inspeksyon niya sa mga panahong bagyo. Diyan siya nagtanong, asan ang mga flood control? Umpisa ng kulong ng kawani ng DPWH at iba pa. Correct, di ho ba? Yan naman po talaga yung totoo. Mga kababayan, ay Addictus Rex, tanggalin ko na to. Si Shider ha, alisin ko na. Oh, yan naman po talaga.